Good morning mga boss. Today is October 29, 11:16 AM. So, gawa tayo ng video at naisipan kong gawan to ng video tong LG 600 watts version 2 ko. So, parang wala pa ako masyadong nakita dito sa na video na nag-i-explain tungkol sa settings, paano i-settings yung unang bili nito, paano siya, anong ka-default settings niya, paano gagawin yung connection sa panel at battery. So yun ang naisipan natin gawin ngayon. Gagawa tayo ng video tungkol dito sa ating LG 600 watts. So ito actually version 2 to siya mga boss, kasi ang kagandahan ng version 2, ang PV input niya is ito yung input galing sa panel papunta dito papasok. Ito naman output papunta sa battery. So pwede to sa 12 volts battery at saka 24 volts battery. Ang PV input nito is, kasi version 2 to, PV input 17 to 84 volts. 17 to 84 volts. Ang version 1 nito, yung unang release ng LG ng 600 watts at saka yung mga 400 watts at saka mga 200 watts na version ng LG, ang PV input nun is 17 to 55 volts lang. But since ito 600 watts na version 2, 17 volts to 84 volts ang PV input nito. So kaya nito hanggang, like kunyari itong sa akin, ano siya, tatlong piraso na Busca 160 watts naka-series, so 480 watts. Tapos kasi naka-series siya, so makikita natin dito PV voltage 51.47 or 51.6. so below tayo doon sa 84 volts na PV input. So since tatlo to, 160 watts times 3, 480 watts, kung gagawin nating apat yung yung Busca 160 watts, so magiging 640 watts. Pero ito kaya pa niya, mga siguro ito sa tatlo to 51 tatlo. So siguro pag apat na to magiging na to 60 plus 60, 65 60, or 70 ganon. So kaya pa rin kasi hanggang 84 volts ang PV input. So kung apat, so magiging 640 watts na, mas okay yun, parang over paneling yung dating niya kasi 640 watts, pero ito rated 600 watts, pero na based sa research ko, hanggang 650 watts ang kaya nito na output or na output papunta sa battery. Hanggang 650 watts, hindi talaga siya, may allowance siya, hindi lang siya 600, so 650 ang kaya niya. So yun, ito makikita natin dito sa user interface niya, PV voltage 51.6 volts. Since tatlo na naka-series, so i-divide natin by 3, yun ang voltage kada panel ng Busca 160 watts. So ito battery, yung pangalawa battery voltage 27.10 13, ganun. So ang nakaset kasi natin dito na charging voltage is 28.8, since 24 volts yung battery natin, na pag 24 volts naman, kung tingnan talaga natin yung specs ng battery, kaya niya i-handle hanggang 29.2. kasi pag 12 volts na battery, di ba, 14.6 pag live PO4 na battery, so 14.6, so i-times 2 lang natin since 24 volts, so 29.2. so medyo tayo, binabaan lang natin ang konti kasi na talaga yung 29.2, so ginawa natin 28.8. so ito makikita natin dito battery voltage 26.9, medyo siya, nag-up and down kasi sa ngayon nagluluto tayo sa rice cooker natin. So yung rice cooker natin mag-on, mag-off, parang ganun siya, on-off. So pag mag-off, 27.2,
Tapos pag mag-on na naman yan, 20, pababa ng konti yung voltage, 26.10 na naman. So parang ganun. So yung rice cooker natin 800 watts yun. So kaya naman kasi 24 volts, but ang battery natin 210 Ah. So total 5,376 watt hour yun. So since wala pang ang alas 12 ng wala pang alas 12, medyo naka-charge na tayo, 27 na. So po ano pa yan, partida ano pa yan, ginagamit pa yan 24 hours kasi natin ginagamit tong system natin. At saka hindi lang kasi tong ano natin, LG 600 watts ang ACC na ginagamit natin. Meron din tayong SRNE 40 amps at saka LG, isa pang LG na 200 watts step up para pang charge sa ating battery na 24 volts 210 Ah. So yun, pero since ito yung nagawa, gusto kong gawa ng video. So ito dati nung binili ko to, binili ko siya kasi nga ito nga nakita ko PB input niya is hanggang 84 volts 17 to 84. So hindi siya kagaya ng unang labas ng ganito na hanggang 55 lang. So naisip ko, sige, mas okay siguro to, no, kung itong gagamitin ko sa ano, tatlo kong Busca 160 watts 480 watts kasi 160 watts times 3 480 watts, tatlo. So nung yun na nga, dumating na to siya, nakita ko hanggang 50, 52, ganun lang. So parang naisip ko tuloy na magdagdag pa ng isang 160 watts para apat na naka-series. Ang kagandahan kasi sa series, kasi gusto ko mag-series. Bakit? Kasi ang lumalaki sa series is ang voltage, hindi yung current. Ang current kasi, pag malaki ang current, yun ang nagpapainit ng mga wires natin. Itong wires na to, itong sa like dito sa output ng battery, pag medyo like mataas yung current, kasi nakaparallel ka, magtataas ang current sa parallel. Pag mataas ang current sa parallel, mas ang tendency niyan iinit yung wires mo. So hanggat kaya ng SCC mo yung voltage requirements, like ito 84 volts, so ito naman yung detected na voltage niya 51, hindi mo siya dapat iparallel, i-series mo talaga siya para makakaano ka siya, yung sa current niya mahina ang current, kasi ang detected ng current pag series is yung isang panel lang. Kung ano ang current ng isang panel, yun ang current ng tatlong naka-series, kasi ang lumaki sa kanya is ang voltage. Ang maganda sa naka-series is mahina ang current, meaning smooth yung pasok at labas ng electricity or kuryente, na hindi masyadong matagtag yung mga wires mo, na hindi siya iinit kasi medyo mahina or maliit yung value ng current. Kasi pag like for example ito, naka-series to, kung gagawin natin tong parallel, tatlong nakaparallel na Busca 160 watts, itong voltage dito, makikita na PV voltage, hindi yan 52, i-divide rin natin yan. Kung sakali kanyari 60 yan, 20 lang yan. Kung 60 man ito ngayon na naka-series, magiging 20 yan pag nakaparallel na tatlo. Pero ang ang kaibahan doon, kung ano yung current na ito, like for example ito dito, yung sa current kasi nito magiging times 3. So baliktad kasi pag parallel, magiging times 3. So medyo, kung ito yung gamit natin ngayon, medyo maliit na wire, hindi ito kakayanin. Hindi ito kakayanin pag nakaparallel kasi iinit talaga siya. So hanggat kaya ng SCC, ang advice ko sa lahat ng mga DIYers, hanggat kaya ng SCC mo na mag-series, i-series mo. Saka ka lang mag-parallel pag mag-over voltage, na ma-detect na ng SCC mo na over voltage ka na, so pwede kang mag-parallel. Saka mo lang isipin na mag-parallel pag nag-over voltage, or tansyahin mo yung panels mo at saka SCC mo bago ka mag-set up, bago ka bibili. Pag compute mo muna yung yung voltage, yung wattage, yung current, ganun. So itong sa akin, since gumagamit lang tayo ng 2.5 mm squared na PB cable na twin core, so hindi ko talaga nakakita ng umiinit yun.
gamit itong ano natin, setup natin na naka-series na tatlong Busca 160 watts kasi series siya. Mahina ang current, malaki ang voltage. So malakas ang malakas ang conversion pag ganun. Mahihirapan siyang mag-convert pag parallel, malaki ang current kasi init yung wire. Yung init yung nag-create ng init na yun ng wire, nagko-consume yun ng imbis na diretso sa battery yung pure na harvest mo, nagko-cause pa siya ng init, so nababawasan. So dahil sa init na yun, nagko-consume yun ng power. So yun talagang advice ko, mag-series kung kaya ng SCC mo na mag-series ka para talaga kung ano yung conversion talaga, yung harvest mo talaga, yun talaga papasok sa battery. So ito sa atin, dito papasok sa input ang galing sa power panel natin. Yung sa atin nga is tatlong Busca 160 watts naka-series yun. So dito papasok siya, ito yung detected na naka-series, ito yung voltage, ito yung battery voltage naman 27, 26 kasi nagluluto pa tayo. Ito naman charging current, ito current na po lumalabas dito ngayon 13. So 13 ang ginamit natin na charging voltage is 28.8. Ang 28.8 i-times mo sa 13.11, yun yung wattage na pumapasok dito ngayon sa battery natin. Malakas siya, diba? Kasi alas 12 na yata, so alas 12 na, medyo malakas. So pero hindi pa rin niya nasagad yung 480 watts sa 12 or 13 na to, kasi pag na-compute ko dati, pag 480 watts talaga nasagad, dapat aabot to ng 16 amps. So since wala naman talagang perfect talaga na so 13, malaki na rin yung 13 sa 24 volts or 28.8 volts. So mga 400 plus na yan watts pumapasok sa battery natin ngayon sa tatlong Busca na total 480 watts. So temperature na nadidetect ngayon ito sa ilalim is 45 degrees Celsius. Hindi siya mainit kasi meron din kasi tayong dito ceiling fan na nakatutok dito sa mga SCC natin. So yan, ito meron actually itong LG 600 watts ito, may fan siya ito, pero never ko pa ito nakita talagang umikot kasi nabasa ko sa manual nito, iikot lang yan pag umabot na to ng 70 degrees Celsius. Sobrang init na yung 70, pero since may ceiling fan tayo, hindi siya nakakaabot ng 45 lang hanggang 48 lang yata nakikita ko talaga dito na so hindi talaga ito nakakaikot, hindi ko pa yan nakita umikot. Hindi siya mainit kasi nga dahil sa ceiling fan natin na nakatutok. So yun, tapos unang bili ko nito, ang naka-default siya sa 12 volts na although nung sinaksak ko na siya sa battery, kasi ang pag LJoy kasi sa mga SEC kasi baliktad yung LJoy. Ang LJoy dapat una mo siyang isaksak sa panel, tapos i-settings mo, saka mo isaksak yung sa battery. So panel muna, tapos mag-on to, wala pa nakasaksak na battery, mag-on to. So i-settings mo siya base sa sa kung ano yung gamit mo na yung gamit mo na battery. So kasi naka-default siya sa 12 volts, medyo inanok pa siya, ganito kasi pindutin mo tong set. Pag set, ganyan, set voltage 28.8 ang ginamit natin. So yung naka-default yan, doon yan sa 14.6, 14.8 by 14.2, basta ganun. So ilan ko pa sinet, tapos inakyat ko pa yan ng hanggang 28.8.
28.8 kasi 24 volts nga yung battery natin. 28.8 na ba? O yan, 28.8. So pag 28.8 na-reach na yung tamang voltage, pindutin mo yung okay. Pag okay mo yan, set. Pabalik yan dito. Pag ganito ng temperature na nakikita mo, 46 degrees Celsius, ano na yan? Yun, okay na yan. Pwede nang na-set mo na yung voltage, charging voltage mo, pwede mo na siyang i-connect yung battery dito sa battery side or output side. So pag pag wala pang battery, na-connect mo na yung itong panel, ganyan na, makikita mo dito, medyo mataas to. Pag wala pang output talaga, mga 60 plus to. Nasa 60 plus tong PV voltage na detect. Kasi mataas yan pag hindi pa siya working or hindi pa So, na-set na natin yung charging voltage 28.8, or kung ang battery na gamit mo is 12 volts, 14.6 or 14.4, ganun. Tapos okay, ganyan, nakikita mo na dito. Pero itong charging current, pag wala pang battery, 0 pa yan. Ito 10, di ba? 10, kanina 13. So 9. Kasi nagka-cloudy ngayon, medyo nag-cloudy kaya bumababa. Hindi naman kasi ito consistent talaga ang current kasi iba-iba yan. Depende yan sa init or sa tutok ng araw. So yun, pag wala pang battery nakasaksak dito, 0 ang current. Pag isaksak mo ng battery, na set up mo na yung battery mo, pagkasaksak mo, kasi ito unang nakasaksak pang PB, di ba? So na-set mo na, saksak mo na yung battery, dito na mag-umpisa yung charging. Ito bababa na to from 65 siguro, magiging 60 na yan, or 60 magiging 50 na yan, ganyan. Kasi bababa ng PV voltage ang panel voltage mo, kasi mag-umpisa na siyang mag-harvest at mag-convert. Kino-convert na niya into current. So ito, aakyat na to hanggang kung ano yung kaya ng depende sa panel mo, depende sa voltage na na-detect. So yun, ganun ang takbo ng ng LEJOY na MPPT SEC. Hindi siya PWM ha. Yung mga dati kasi, yung mga mumurahin na mga SEC, mga PWM yun. So mas effective at mas efficient talaga ang MPPT. So sa ping SEC, so MPPT SEC to, MPPT to, MPPT SEC itong at LEJOY 600 watts version 2 natin. So ang kagandahan ng MPPT, efficient talaga siya sa pag-harvest at pag-convert ng solar energy to battery power. So yun, makikita naman natin dito, malakas siya. So pero nag-sec na na siya, bumaba na kasi cloudy, makulimlim na ang araw. Kanina malakas yan, 13, 14. So yun, yung temperature din medyo bumaba kasi pag bababa tong current, bababa din yung temperature. Kasi yun nga, pag malaki ang current, malakas ang temperature. So ito, kaya nitong LEJOY na to mag-charge ng battery na 12 volts na kahit anong battery. Basta tingnan mo lang yung kung ano yung nasa specs ng battery mo. Pag LiPo4 yung battery mo, pwede kang mag-charge hanggang 14.6 pag 12 volts yung battery mo. Or kung ayaw mo ng sagad talaga 14.6, pwedeng 14.4 or 14.2, 14. Ang iba, ginagawa na 13.8, pero hindi ko ina-advise talaga yun. Based on my experience yung 13.8 or 13.6 pag LiPo4 ka, kasi parang 50% lang yung sinacharge mo sa battery mo pag ganun. So kung 50%, hindi mo ma-maximize yung power talaga ng LiPo4 battery mo. Kung gusto mo talagang ma-max out talaga yung parang gusto mong ma-achieve yung 24 hours na battery lang yung gamit mo, na sinacharge siya umaga, sa umaga tapos sa gabi, max out mo talaga hanggang kinabukasan. Yun ang na-experience ko kasi dito sa sa system ko, na 24 hours talaga. Pag tutok ang araw talaga, walang ulan, walang clouds, as in 24 hours talaga. Normal usage sa bahay, TV, rice cooker, electric stove, freezer, 24 hours ang freezer. Meron pa mga ilaw, mga ceiling fans, gano'n, mga chargers ng cellphone, sobrang dami. Yun, 24 hours yun sa battery natin. Pero pag yun yung sinasabi ng iba na
masyadong mataas yung 28.8 na charging voltage mo, or dapat babaan mo yung 27.6 kasi 24 volts nga yung battery natin. Yun, tinry ko yun, hindi ko na-achieve yung 24 hours. Parang naisip ko, kung ito ipa-follow ko itong sinasabi ng 27.6 volts, hindi ko ma-enjoy yung pinaghirapan kong battery setup at itong wall setup ko, kasi hindi ako nakaka 24 hours. Kasi masyadong masyadong bakante pa, siguro mga 60% lang ng battery na ang laman, na didetect na siya as full. So hindi ako kumbinsido, hindi ako happy. So ginawa ko 28.8. Di bali lang kung ano mangyari, 28.8. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya, walang sira. Okay na okay yung takbo ng battery natin, hindi siya nag-iinit. So okay na okay siya. So masaya ako sa 28.8 charging voltage for my 24 volts battery. So yun din ang i-advise ko, kasi masaya ako, i-advise ko din sa inyo yung mga naka 24 volts battery, especially yung mga naka-build ng mga prismatic or kung ano man yun, basta 25.6 nominal voltage, diba? Pag 12 volts yun na battery, 12.8 yun nominal voltage, hindi talaga 12 volts. So ang 12 volts naman is pag i-charge mo pag life of power 14.6. So 14.6 since 24 volts bali dalawang 12 volts, so 14.6 is 29.2. so medyo lang tayo baba konti, 28.8. so yun talaga ang advice ko, 28.8 volts para sa 24 volts battery, at saka 14.4 yun pag 12 volts battery, 14.4. so yun lang mga boss. Yun lang, update lang tayo dito sa natin, sa harvest natin ngayon. Ayun, umakyat na ulit, 11 na. Kanina nag 5 yan, nag 6 from 13, 14. So ngayon umakyat na naman ulit, tapos 9 na naman. So yun, maganda talaga tong Elojoy. Ito, grabe, marirecommend ko talaga to para sa mga small setup. Hindi yung mga nakadigi na or nakasolis na mga kuan, or yung mga sobrang malalaking system na talaga na ginagawa nilang yung parang 10,000 pataas na yung mga nila monthly electricity bill. So hindi ko to advice para sa mga ganun. Ganito na ang advice ko pag mga ganun, yung especially yung 60 amps dito, kasi itong sa atin 40 amps to eh. So 60 amps na ganito kaya ng 6 na 550 watts na 3S2P. Pero since ito 40 amps to, dalawang naka-series naman yung nilagay ko ng 550 watts nito, pero ito ang focus natin. So tatlong Busca 160 watts naka-series. So plano natin na dagdagan natin yan, yung Busca natin na 160 watts ng isa pa para maging 640 watts na, at saka kaya naman ito since version 2 to. So sa mga interesado pala nitong Elojoy 600 watts version 2 na kaya mag-charge ng 12 volts battery at saka 24 volts battery, lagay ko na lang yung yung shop kung saan ko siya nabili, yung legit talaga na shop na hindi ka magsisisi na binili mo, kasi tunay brand new, sealed talaga at original. So yun, ito lang yung muna yung focus natin ngayon, Elojoy. So sa mga small DIYers dyan, yung mga naka 12 volts at saka naka 24 volts battery, so ito talaga marirecommend ko sa inyo kung gusto nyo madaling ma-full yung battery nyo, at saka ang nyo, panel nyo is 400, total 400 watts hanggang 650 watts. Ito yung marirecommend ko sa inyo. Actually kung meron kayo kasi uso na talaga ngayon yung mga 550 watts, 500 watts, 580 watts, 600 watts, 650 watts, ito isang ganon, isang malaking panel, at saka ito. So hindi series, hindi parallel, direct na, kasi isa lang, di ba, isang malaki. So ito maganda to gamitin para sa 12 volts at saka sa 24 volts battery, gamit ang isang panel na kunyari 3 na 550 watts or Canadian solar or GA solar na 550 watts or 580 watts or 600 watts. Isang ganon, isang panel na ganon, at itong Elojoy na 600 watts version 2 na to, saka sa battery nyo na 12 volts or 24 volts, kayang-kaya niyang i-charge mabilis, sobra, na walang natatapon na power or harvest.
So parang ang mangyayari, mapupuno talaga yung battery mo kung mainit talaga at walang ulan at walang clouds, mapupuno talaga siya na sa umaga kahit na ginagamit mo at the same time, tapos may gagamitin ka pa sa gabi. Pero syempre kung ano sa gabi medyo ka rin maggamit, hindi ka na magluluto ng hanggang alas 3 ng madaling araw, ubos syempre yung yung battery mo niyan. So mga ilaw na lang, ilaw tsaka ceiling fans, ganon. Konting TV, huwag naman yung TV talaga, ganon. Pero pag sa umaga, habang mainit, habang okay yung harvest natin, pwede mo siyang gamitin at the same time nagcha-charge siya. So yun lang mga boss, yun lang, piniflex ko lang tong LG natin na sobrang ganda yung performance. Hindi talaga ako nagsisisi, binili ko na to, sobrang ganda niya. So para sa mga gustong bumili din ng ganito or mga small DIYers dyan na may 12 volts at 24 volts battery, ito ang marirecommend ko. Pero kung kaya nyong maganitong SRNE, okay din tong SRNE talaga, kasi ito hanggang 1100 watts yung kaya nito Ito 600 watts lang, diba? 650 watts. Ito 1.1. So ang lamang lang yata difference ng prices nila is 500 or 600. So ito ilagay ko din yung nito, shop kung saan ko siya nabili ng mura, at saka brand new seal talaga. Saka ito, wag na muna yan, itong dalawa na lang, lagay ko yung link niyan. Pero ito talaga ang piniflex ko, ang ganda, sobrang simple lang yung sa settings niya, wala kang masyadong wala kang i-memorize talaga. Click mo lang, pindot ka lang dyan. Una, saksak mo yung panel mo, na-detect ang voltage, i-set mo kung ano yung battery mo, kung 24 volts, 28, kung naka-gel type ka or naka-lead acid ka, mga ganun. So tingnan mo yung nakalagay, nakasulat dun sa battery mo kung ano yung maximum charging voltage, yun ang ilagay mo, hindi 28.8. Pero yung pag naka-live PO4 ka na battery, 28.8 ang ma-recommend ko na charging voltage para sa 24 volts battery. Pag sa 12 volts naman, 14.4. kahit kaya niya na 14.6, at saka ito kaya na 29.2 para sa mga naka 24 volts. So yun lang mga boss, hanggang sa muli. Ito pala si Alexis, ang inyong fellow DIYers. Hanggang sa muli, God bless everyone. Magandang araw sa lahat. Sana tuloy-tuloy yung magandang sikat ng araw para maka full charge tayong lahat, at saka mamayang gabi may magamit tayo na hindi na tayo gumagamit ng DU, makakasave tayo ng kuryente. So hanggang sa muli, God bless everyone, take care always, thank you for watching our videos, bye.